Anak, may pasok ka ba ngayon? Tanong ni Aling Zenny sa kanyang anak na si Jake. Opo, Nay. Bakit po? Naku, paano yan? Magpapaigip kasi sana sa'yo ng tubig si Mang Tonyo. Paano? Sabihin ko na lang na sa iba na lamang muna siya magpaigip kasi may pasok ka? Naku, wag po, Nay. Kaya ko naman po yun eh. Mamaya pa naman pong tanghali ang pasok ko. Iigiban ko na lamang po si Mang Tonyo. Para naman po ay may pambahon po ako. Wika ni Jake sa kanyang ina. Hindi ka ba malilate niyan, anak? Nag-aalalang tanong muli ni Aling Zenny sa batang si Jake. Pasensya ka na muna, anak ha. Gipit na gipit kasi tayo ngayon eh. Walang may aabot ang nanay na pangbaon mo. Hayaan mo, anak. Magsikap ka lang at mag-aral ng mabuti. Mararanasan mo rin ang ginhawa sa buhay. Malungkot na wika ni Aling Zenny sa kanyang anak habang tinatapik-tapik pa ang balikat ng batang si Jake. Nay, huwag na po kayong malungkot. Kaya ko naman pong mag-igib. Saka masaya po ako sa ginagawa ko. Nakakatulong po ako kahit papaano sa inyo. Nakangiting tugon ni Jake sa kanyang ina. Sa murang edad ng batang si Jake, ay danas na niya ang hirap ng buhay. Ngunit hindi ito alintana ng bata. Ang mahalaga sa kanya ay may pangbaon sa eskwelahan. Samantala, agad nang ang tinungo ni Jake ang bahay ni Mang Tonyo upang igiban nito ng kailangan nitong tubig. Habang patungo si Jake sa poso, ay nakasalubong niya ang isa sa mga kaklase niyang si Carlo, kasama ang pinsan nitong si Danilo. Dad, nakita mo ba yun? Tanong ni Carlo sa pinsan. Ang alin? Tugon naman ni Dad. Hindi alin, kung hindi sino. Sabi ni Carlo nang umingisi-ngisi ng may pang-aasar. Ayun o, sabay turo kay Jake na may daladalang malalaking timba. Ang dakilang water boy. Sabay tawa ng malakas, dahilan upang mapalingon si Jake sa kinaroroonan ng tumatawa at makitang si Carlo pala yon, ang classmate niyang numero 1 bully sa kanilang klase. Hindi na lamang pinansin pa ni Jake si Carlo at dire-diretso lamang na tinungo ang poso para makapagsimula ng mag-iib. Ngunit hindi nasiyahan si Carlo sa reaksyong iyon ni Jake kung kaya't mapangasar niya itong nilapitan upang kutsain at insultuhin. Hoy waterboy! Tawag ni Carlo kay Jake. Hindi ka ba papasok? Bago ka pumasok, maligo ka muna ha. Baka kasi mga may putok ko yung room namin eh, dahil sa napakabahong pawis mo. Pawis na ata yung inigib mo eh, at hindi na tubig. Dire-diretsong litanya ni Carlos, habang si Danilo naman ay pangisi-ngisi lamang sa tabi ng pinsan. Alam nyo, kung wala naman kayong matinong sasabihin, ay umalis na lang kayo rito. Wika ni Jake na nagpipigil ng inis sa dalawa. Wala naman akong ginagawa sa inyo ah. Aba, lumalaban ka na? Bakit? Kaya mo na ba kami? Baka nakakalimutan mo, waterboy ka lang dito. Alamin mo ang lugar mo ha? Sabay sipa ni Carlos sa mga timba ni Jake, dahilan upang tumilapon ito sa putikan at ang iba naman ay nabasa. Akma na sanang susugurin ni Jake para suntukin itong si Carlo nang biglang dumating ang driver ng dalawang batang bully. Hep, anong ginagawa mo bata? Tanong ng driver nila Carlo. Hindi mo ba alam kung sino ang binabangga mo? Akmang magpapaliwanag pa sana si Jake nang tumalikod na ang driver, kasunod ng magpinsang bully. Lumingon pa nga si Carlo at painsultong tinawanan siya. Walang nagawa si Jake kung hindi pulutin na lamang ang mga nagkalat niyang timba sa kalsada. Dali-dali niyang tinapos ang kanyang pag-iigib. Humingi siya ng pasensya kay Mang Antonio dahil sa nabasag nitong balde. Naku, pasensya na po kayo, Mang Tonyo. Pinagtripan po kasi ako ng mga kaklase ko eh, kahit nabasag po ang isang balde nyo. Ibawas nyo na lamang po sa ibabayad nyo sa akin. Wika ni Jake sa matanda. Naku iho, yung halaga ng balde na nabasag mo, mas mahal pa sa ibabayad ko sa iyo ngayon. Hindi galit ang matandang lalaki, ngunit sinabi niya kay Jake na upang makabayad ito sa nabasag na balde, ay araw-araw niya itong iigiban, hanggang sa matumbasan ng bata ang halaga ng baldeng nasira. Dahil doon, ay walang nagawa si Jake kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa gusto ni Mang Tonyo, dahil wala rin naman siyang ipang babayad sa baldeng nasira. Malungkot na umuwi si Jake sa kanilang bahay upang mag-asikaso para sa kanyang pagpasok sa eskwela. Hindi na lamang niya sinabi sa kanyang ina ang nangyari dahil ayaw niyang mag-alala pa ito sa kanya. Pumasok siya sa eskwelahan na kumakalamang sikmura. Pagod at matinding sama ng loob ang nararamdaman ni Jake ng mga sandaling iyon. Lalo na nang makita niyang muli si Carlo
na umingising nakatingin sa kanya. Tiniis na lamang ni Jake ang lahat ng pang-iinsulto ng mga kaklase niya sa pangunguna ni Carlo. Mga nakakaluwag kasi ang mga ito sa buhay. Kaya para sa kanila, ang ginagawa ni Jake ay isang nakakadiri at nakakahiyang gawain. Oo nga't mahirap lang ang buhay namin, pero hindi naman ako katulad ng ibang bata na paglalaro at pagpasok lang sa eskwelahan ang ginagawa. Malungkot man ang buhay ko dahil hindi maibigay ni nanay ang lahat ng pangangailangan ko, pero alam ko, darating ang panahon na makakaahon rin ako rito. Tumutulo ang luwang sabi ni Jake sa kanyang sarili. Mas lalo pang nagsumikap si Jake sa kanyang ginagawa at araw-araw ay may kumukuha sa kanya upang magpaigib ng tubig. Hindi na siya nababakante kada umaga. Hanggang sa bago siya makapasok sa eskwelahan ay nakakadalawang bahay siya na iniigiban. Sa hapon naman pagkagaling niya sa paaralan ay kumukuha pa siya ng maigiban. Lumipas ang mga panahon at naitawid ni Jake ang pag-aaral sa elementary at pati na rin sa high school at ngayon ay nasa kolehiyo na siya. Ganoon pa rin ang kanyang ginagawa. Nagbabahay-bahay pa rin siya para igiban ng tubig ang kanilang mga kalugar. Ngunit ngayon ay nakabili na siya ng sidecar. Kaya't kahit papaano ay hindi na siya nagbubuhat ng malayo at nakakarami na siya ng hakot. Isang araw ay muli silang nakita ng kababata at dating kaklasing si Carlo. Hindi pa rin ito nagbabago. Mapangmata pa rin ito sa mga taong nakakababa sa kanya. "Oy Jake, kamusta?" Bati nito sa kanya. "Pucha pare, hanggang ngayon ay waterboy ka pa rin? Anak ng tokwa dyan ka na ata mamamatay sa pag-iigib mo ng tubig eh." "Nako, pag natuyuan niya ng tubig, patay ka na rin kasi wala ka ng hanap buhay pa." Dire-diretsong pang-insulto ni Carlo kay Jake. "Hindi ka na ba nag-aaral ng kolehiyo, Jake?" Tanong naman ni Danilo sa kanya. "Paano mag-aaral yan? Barya-barya lang naman ang kinikita niyan sa pag-iigib. Kahit nga pamasahe, baka kulang pa eh." Insultong muli ni Carlo, sabay talikod na sa binata. "Halika na nga Danilo, baka mahawa pa tayo sa kamalasan ng buhay niyang si Jake eh." Tuluyan na ngang umalis ang dalawang bully at tinungo ang kasinong malapit sa bayan upang magsugal. Ganito ang gawain ni Carlo at ng pinsan nitong si Danilo. Palibasa ay nakakaluwag sa pera ang pamilya nito, kaya naman walang habas ang pagwawaldas nito ng pera. Ultimong tuition fee nito ay ginagamit para may pangsugal lamang. Ang buong akala ng kanilang mga magulang ay pumapasok ang mga ito, ngunit ang totoo ay sa iba't ibang kasino nagpupunta ang mga ito. Samantala ng araw na nagkitang muli si Jake at Carlo, ay napailing-iling na lamang ang binata sa astang iyon ng dating kaklase. Hindi pa rin talaga nagbabago itong si Carlo, hambog pa rin at mapagmataas. Iiling-iling na sabi ni Jake sa sarili. Hindi na siya apektado sa mga sinasabi ng dating kaklase dahil bukod sa hindi na siya bata para patulan pa ang galawang pag-uugali, higit sa lahat ay alam niya na sa kanyang sarili ang totoo. Lumipas ang mga panahon at nakapagtapos na nga ng pag-aaral si Jake. Isa na siya ngayong mechanical engineer at kasabay ng kanyang pagtatapos ng pag-aaral ay ang pagkatuyo ng poso na naging bahagi ng kanyang tagumpay sa buhay. Bittersweet ang pangyayaring iyon, pero laking pasasalamat niya dahil alam niyang may bagong oportunidad ang sa kanyang nag-aabang. Lumipas pa ang 5 taon, nabilhan na ni Jake ang kanyang ina ng bahay na kanilang pinapangarap noon pa man. Hindi lamang yon, sapagkat nakabili rin sila ng sasakyan na inaasam-asam nilang mag-ina. Masayang-masaya si Aling Zenny dahil nagbunga ang paghihirap at pagsisigap ng kanyang anak. Ngunit hindi roon nagtatapos ang pangarap ni Jake. Kaya naman binalikan niyang muli ang lugar kung saan siya unang nangarap. Lugar kung saan siya nagkaroon ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang kanyang pangarap. "Mang Tonyo, mayaman po siguro ang nagpapagawa ng poso na yan, no?" Tanong ni Carlo habang pinupunasan ng pawis. Isa si Carlo sa naguhukay ng gagawing poso sa kanilang lugar. Nabalitaan niya kasi na naghahanap ng mga trabahador ang isang mayamang negosyante upang tayuan ng poso ang kanilang lugar. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral itong si Carlo dahil sa mga kalokohan nito sa buhay. Naghirap ang binata, lalo pa nang mamatay ang mga magulang nito dahil sa isang aksidente. Dahil sa walang alam itong trabaho at nalulong sa bisyo, ay unti-unting naubos ang yaman ng kanyang pamilya. Kakalabas lamang ng binata sa rehab. Naiwan pa nga doon ang pinsan nitong si Danilo. Nang kanyang mabalitaan na naghahanap nga ng mga trabahador, ay agad siya ritong namasukan. "Hindi ko alam Carlo
Pero ang sabi, taga dito rin daw ang nag-donate ng poso na yan. Sagot ni Mang Tonyo sa binata. Lumipas nga ang ilang buwan, ay naitayo na nga ang dinonate ni Jake na poso sa kanilang lugar. Kasama ng mayor ng kanilang bayan ay binasbasan ng pari ng kanilang parokya ang poso na magsisilbing daluyan ng pagpapala sa mga taong nakatira doon. Mga minamahal kong kababayan, nais ko po sa inyong ipagbigay alam, ang taong nasa likod ng proyektong ito ay walang iba kung hindi si Jake Salvacion. Pakilala ng mayor kay Jake. Laking gulat naman ni Carlo nang marinig ang pangalan ng dating kaklase. Si Jake? Si Jake pala ang nagpatayo ng poso na ito? Hindi makapaniwalang sambit ni Carlo sa kanyang sarili. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga taong naging bahagi ng tagumpay ko sa buhay. Tulad ng tubig na umahagos sa poso na yan, ay ang mga pangarap na nag-uumapaw sa aking puso noong ako'y bata pa lamang. Sa bawat pagbobomba ko sa poso at walang lumalabas na tubig, ay katumbas ng mga hirap na nararanasan ko. Ngunit sa sunod-sunod na pagbobomba sa poso, ay masaganang tubig ang makikita nating lumalabas, katulad ng pagsisikap ko sa buhay, upang makamit ko ang mga pangarap ko sa kabila ng pangungutya at pangmamalit sa akin ng ibang tao. Hindi yun naging hadlang upang hindi ko ipagpatuloy ang aking mga pangarap. Bilang pasasalamat, inihahandog ko po ang poso na ito bilang pagtanaw sa mga kababayan ko na naging bahagi ng aking buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Talumpati ni Jake. Habang si Carlo naman ay nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili. Kahit wala namang binanggit si Jake na pangalan, alam niya sa kanyang sarili na isa siya sa mga taong nanghamak at nagmaliit sa binata noon. Dahil sa sobrang hiya, ay hindi na tinapos pa ni Carlo ang programa. Lulugulugong nilisan niya ang lugar. Totoong bilog nga ang mundo. Maaari ngayon ay nasa taas ka at nanghahamak ng mga taong nasa baba mo. Ngunit tandaan nating umiikot ang mundo. Hindi mo alam na ikaw na mapagmataas ay bigla na lamang bubulusok pababa dahil sa iyong masamang pag-uugali. Lagi nating tandaan na dapat ay matuto tayong rumispeto sa bawat tao. Mayaman man ito o mahirap.